Paano ba ang proseso ng pag-avail ng housing kung ito ay true housing loan? Tapusin mo ang video na ito, especially kung ikaw ay nagpaplano pa lamang na bumili ng housing para malaman mo ang mga pagdadaanan mong proseso sa pag-avail ng iyong dream home. Ako nga po pala si Ralph Roger Tagaw. Lumaki sa mahirap na pamilya, nagsumikap mag-aral, naging accountant, at ngayon ay CEO and founder ng RRCT Realty and Marketing Corporation. At ako ay meron ng 13 years total experience sa real estate since 2012. Bago pala natin i-discuss ang proseso ng pag-avail ng housing through housing loan, ay hayaan nyo muna akong ikwento ang mga experiences natin sa ating mga naging kliyente. Marami sa ating mga naging clients ay talagang natagalan sa pag-decide sa pag-avail ng kanilang property dahil hindi sila aware kung ano yung mga proseso na pagdadaanan nila, especially po sa ating mga kababayan na OFW. Ang problema talaga ay yung kakulangan natin ng kaalaman sa tamang proseso ng pag-avail ng ating housing property. Kaya naman ito yung pumipigil sa atin para totally na makapag-decide sa ating journey sa pag-achieve ng ating dream home. At dahil sa ating mga videos na sinishare sa ating social media accounts about po sa mga tips sa home buying, ay ito yung nakatulong sa atin pong mga naging home buyer na makapag-decide para talagang i-push through nila ang kanilang pag-avail ng sarili nilang housing. Kaya naman, natulungan natin ang ating karamihan na prospect clients before na magkaroon na ng kanilang sariling bahay at ngayon ay masaya na silang nakatira sa kanilang nakuhang property sa mga subdivision projects na binebenta natin. Well, i-discuss na po natin ang proseso ng pag-avail ng housing kung ito ay through housing loan, gaya po ng Pag-ibig Financing, bank financing, or in-house financing. Especially po sa mga new housing projects. Ang unang proseso sa pag-avail ng house and lot ay magsisimula po sa reservation. After mong mag-inquire sa iyong ahente at na-discuss na sa iyo ng iyong ahente ang mga proseso at assuming nakapunta ka na rin o na-visit mo na rin ang isang housing project, ay ready ka nang mag-reserve ng iyong unit. Sa reservation, una dito yung pag-prepare mo ng iyong mga requirements. Kasama na rin dito ang pamimili mo ng particular block and lot na ginabayan ka ng ahente para makapag-decide kung ano ba yung kukunin mo sa particular subdivision. At kailangan mo ring i-prepare ang iyong reservation fee. Kasi kapag tayo ay nag-reserve, kailangan meron tayong requirements, may napili tayong block and lot, at yung ating corresponding reservation fee sa unit na ina-avail po natin. Note lang po na dapat tayo ay qualified doon sa required salary based sa ina-avail po nating particular unit na pwedeng may impact based po sa loan term at atin pong edad. Sa kasalukuyan, ang mga housing developers po ay nag-o-offer ng either online reservation or yung traditional natin na office reservation. So ganyan po ang reservation process. Susunod po natin na process ay ang down payment. After nating mag-reserve, susunod na po dyan ang ating pagbabayad ng ating monthly down payment. Depende po kung ilang months to pay ang nakuha po nating down payment terms. Usually, sa mga pre-selling status, mahaba-haba po ang down payment terms na pwedeng 2 to 3 years natin pong babayaran. Bagamat sa mga ongoing construction or mga ready for occupancy units, ay mas maiksi na po ang down payment terms. Ganun din, ito na rin po yung timeline na kinukumpleto din natin ang ating mga requirements. At sa part ng ating housing developer, during the down payment process, ay nagla-land development na po sa particular housing project
At dito na po sinisimulan ang construction ng ating mga bahay after pong mag-land development. After po ng down payment, ay meron po tayong tinatawag na waiting period. Depende po sa particular developer na ina-availan po natin. Merong mga developer na 1 to 2 months lang yung waiting period. At merong mga developer na medyo mas matagal ang waiting period dahil may mga compliance pang ginagawa. Sa mga iba nating hawak na developer, usually ang waiting period ay umaabot ng 1 year more or less. Ito kasi yung panahon na nagko-comply ang developer like sa mga documentation sa title ng mismong property. Or maybe yung pagkakabit ng linya ng kuryente na nakasalalay yan sa kanilang partner service contractor, no? Pagdating maybe sa Meralco or maybe sa water services na ipoprovide sa particular na subdivision. Advantage lang kapag mas mahaba yung waiting period, usually sa ating mga partner na housing developer, ay stop payment tayo bilang home buyer. Meaning to say, tayo po ay makakapagpahinga sa ating monthly payment. Ito po yung pagkakataon natin para makaipon at paghandaan yung ating magiging turnover eventually. Pero note na may mga developer po na hindi po stop payment kung hindi po continuous payment after po ng down payment. Especially po kung ang na-avail po natin ay in-house financing o yung mga developer-provided housing loan. After a certain period, ay ipaprocess na po ang ating housing loan. Pero bago po i-process ang ating housing loan, basically meron po tayong 5 criterias bago i-process ang ating housing loan. Una, syempre dapat po 100% constructed na ang bahay. Pangalawa po ay dapat fully paid na po tayo ng ating down payment. Pangatlo, meron na pong linya ng kuryente at tubig doon po sa mismong subdivision. Pang-apat po ay pagdating po sa compliance ng developer sa title documentations, no? Kasi po ini-individual title 'yan. Marami pong compliance ang ginagawa ang developer sa mga various government agencies. At dito po sa compliance na to, usually nagtatagal at doon humahaba ang waiting period. Kapag okay na po yung 4 na yan, ay sa part mo bilang home buyer, ay magko-comply ka na po ng requirements. Doon na po magsisimula ang processing ng ating housing loan. Tatawagan po kayo ng loan department ng developer at sasabihin sa inyo na kailangan nyo na pong mag-update at magkumpleto ng mga requirements at mag-loan doc signing sa mismong office po ng developer. Kapag po kayo ay nakapag-comply na ng mga requirements at nag-loan doc signing, ipo-forward na po yan ng housing developer sa particular financing institution na inavail po ninyo, kung Pag-ibig ito or bangko. At after nating ma-forward, syempre, magsisimula ng mag-CI ang bangko. At i-schedule ka po for seminar. Usually kapag po Pag-ibig Housing Loan, i-schedule po nila kayo ng Buyer's Validation Seminar or tinatawag po nating BVS. At mula po doon ay magbibilang lang po tayo ng maybe 1 month or 3 months estimated para po ma-approve ang inyo pong housing loan. At kung bank financing naman, mas mabilis lang po ng konti ang kanilang approval ng housing loan. Once tayo po ay na-loan take-out, magsisimula na po ang house turnover. Sa mga particular developer, bago po tayo magkaroon ng house turnover, pwedeng i-require po na kayo po ay nakabayad ng inyong first monthly amortization at makabayad po ng corresponding move-in fees na diniscuss po sa inyo during reservation. Once okay na po yan, ay pwede na po kayong ma-schedule ng tinatawag po nating funds listing o yung checking of unit. Meron pong particular date na kung saan pupunta mismo kayo sa project at kasamahan po kayo ng staff ng engineering or admin doon sa inyong mismong unit. Doon mismo sa funds listing ay i-check po ninyo kung ang inyo po bang unit ay in good condition na para po i-turn over sa inyo or kung may for repair. Kung meron pong for repairs, ay gagawin po yan ng engineering.
at babalik po kayo sa date na sasabihin nila kung kailan po nila yon maaayos. Pero kung in good condition na ang inyong unit during funds listing, ay pwede nyo na pong i-accept ang unit sa pagbibigay po ng susi sa inyo ng developer. Well, once po na-accept nyo yung susi, congratulations, sa inyo na po mismo ang inyong bahay. Bagamat sa mga pagkakataon po na kayo ay magpaparenovate o magpapaayos ng bahay ninyo, maybe may gusto kayong iparenovate, papasok po dyan ang last stage ng process ng house availment, which is ang renovation. Sa cases po ng renovation, tayo po ay nagsasubmit ng design sa engineering or admin office ng particular project na subject for approval. Depende po kung ano po yung allowed or hindi allowed. Sasabihin naman po ng engineering kung ano yung mga pwede nyo pong ipagawa. May mga developer na maluwag po sa renovation na pwede mong expand ang unit mo doon sa extra space ng iyong property. May mga developer din naman po na mayroong limitations doon sa pwede mong ipagawa o may particular limitations lang ang pwede mo pong gawin doon sa particular unit mo. At note po sa renovation na meron po tayong classification ng renovation. May tinatawag po tayong minor renovation kapag po basic lang ang ating ipapagawa, usually sa loob po ng ating bahay. At meron din namang mga major renovation kapag ikaw ay magpapagawa sa loob at labas na ng iyong property. Palagi lang po nating i-note ang mga restrictions sa construction ng atin pong subdivision na malalaman po natin yan sa admin or engineering office ng particular developer. At may mga pagkakataon na kung sakali na meron tayong expansion talaga sa ating extra space, ay pwede po tayong i-require ng building permit ng engineering at admin office. Well, yan po ang basic process ng house availment mula po reservation hanggang renovation. Bakit nga ba mahalaga na malaman natin ang proseso ng pag-avail ng ating property, especially kung ito ay housing loan? Naniniwala po kasi ako na talaga namang lamang kapag ikaw ay may alam. Mas nakakapag-decide po talaga tayo ng maayos at aware po tayo sa ating mga expectations. Ang kalaban talaga natin ay ignorance about sa gagawin nating property investment. Pwede kasing akala mo mati-turn over ang iyong unit sa particular timeline at hindi ka aware na meron palang waiting period na nagko-comply ng documentations ang particular developer. Or maybe meron palang mga certain restrictions ang subdivision project na pinagkuhanan mo ng bahay na hindi ka aware about doon, na pwedeng nakaapekto sa naging decision mo sa pag-avail ng housing. Kaya naman, samahan niyo po ako sa aking pong mga video contents na nagdi-discuss po ng mga tips about home buying. I-follow niyo po ako sa aking YouTube channel at Facebook page. At bago ko po tapusin ang video na ito, ay mag-iiwan po muna ako ng kasabihan na pwede nating kapulutan ng aral. Sabi po ni John Maxwell, the right thought plus the right people in the right environment for the right reason is equal to the right result. Piliin mong magkaroon ng tamang mindset, maging tamang tao at makipag-connect sa mga tamang tao, at sumama sa isang grupo na susuporta at tutulong sa iyo para maabot ang iyong mga pangarap. By the way, kung naghahanap ka pala ng affordable housing, ay i-message mo kami sa RRCT Realty. Or maybe naghahanap ka ng other sources of income. Pwede mo i-consider ang pagiging real estate agent na kung saan malaki ang opportunity na kumita ka ng malaki. At piliin mo ang RRCT Realty. Ang RRCT Realty ay kapartner mo sa pag-abot ng iyong mga pangarap.